Isang linggo na punong-puno ng pagtatrabaho, makikipaglaban ng patas araw-araw para mabuhay, makikitungo at pakikisama sa iba't ibang uri ng tao. Sa mundo ng social media na punong-puno ng argumento, hindi ko ipagkakait sa sarili ko na masilip kung ano ang ganda ng mundo. Kaya kung isang negosyante o trabahante na hindi na masyadong nakakalaboy, subukan mo rin tumakas tulad nitong ginagawa ko. Dahil isa to sa kailangan ng katawan natin. At kung wala ka namang oras, tara samahan mo na lang ako dito para kahit nandyan ka lang at nagtatrabaho, na isama kita sa laboy ko. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na bukod sa paggagawa ng content tungkol sa mga pagkain at paninda, ito yung kabilang side na meron ako na madalas ko din ginagawa, na makapaglibot-libot dito sa Pilipinas. Dahil ito rin talaga ang privilege ng isang negosyante kahit maliit yan o malaki pa. Hindi ko naman sinasabi na ganito mismo yung gawin mo. Pero para sa akin, ito talaga yung pamamaraan ko para makabawi sa sarili. 2:00 ng hapon, nandito pa ako sa tindahan para makapag-ayos ng mga gamit. Kasama ko rin pala si Mrs. at syempre hindi pwedeng iwanan yan. Dahil stress din yan sa posisyon niya sa tindahan namin. Mga 2:30 ng hapon, nakaalis na rin kami at dito mag-uumpisa yung biyahe namin sa Binangonan, Rizal. Nagpakarga muna ako ng gasolina bago kami tumuloy sa biyahe namin. Nagpa-full tank muna ako at inabot ako ng 430. At nung matapos, dumiretso na rin kami sa biyahe namin. Dito pala ang daan namin sa may Cardona. At ang destinasyon naman namin ay Infanta, Quezon. Bibisitahin namin doon yung kapatid ko na doon muna naninirahan sa ngayon. Araw ng linggo pala tong biyahe namin at makakasalubong namin yung mga galing din bakasyon na pauwi na. At kami naman mabilisang trip lang. Dahil ito na nga din yung nakaugalian namin ni Mrs. Pag kaming dalawa lang, hindi talaga kami nagtatagal ng biyahe namin dahil maliliit pa rin yung mga anak namin. At pagka ganito kasing saglitan lang, sakto lang din yung stock na iniiwan namin sa tindahan. Pero pagkakasama namin yung mga bata at nagtatagal kami ng mga ilang araw, doon na kami nag-i-stock ng marami para sa tindahan. Na nakasobra pa para sa haba ng araw na mawawala kami. Sa lahat pala ng nanonood sa akin ng mga negosyante at mahilig sa mga food trip, tapusin nyo na muna tong video ko na to ha. Kahit hindi involved yung munting tindahan namin, ipapasilip ko lang naman sa inyo kung paano ako magpahinga. At pagtapos nito, balik na ulit tayo doon. Heart mo na lang yung video, kaya pag nagustuhan mo, ikaw nang bahalang mag-share. Maraming salamat kaagad. Binabaybay na pala namin na daanan dito na banda sa may Sampaloc, sa may Tanay Rizal. Paakyat na kami ng Marilaki Highway. Mga 3:30 ng hapon napatigil kami dahil medyo nagutom ako. At dito namin napusuan kumain kila Ate Sol, Lomi, Batangas. Meron din silang pansit batil patong kaya nga lang ubos na. Kaya Lomi na lang yung binili namin. Daming toppings ng Lomi nila dito sa halagang 60 pesos, pasok na pasok na. Kaya nang itawid yung gutom mo, natatagal sa ilang oras din. Nung natikman namin, okay din, wala ring talo sa lasa. Hindi lasang 60 pesos. Dito lang din pala yan, malapit sa stoplight ng Marilaki Highway. Matapos namin kumain, dumiretso na rin kami sa biyahe namin dahil baka kami gabihin pa. At sobrang nakaka-amaze tong nadaanan namin. First time ko makakita sa harapan ko ng nakalapag na kamay ng windmill. Talagang sobrang laki at magtataka ka kung paano nila yon na isasakay. Sabi ng utol ko, yung truck daw na nagbibit-bit netong windmill na to, Chinese daw yung driver. At pag eto ang nasa unahan mo na tumatakbo tapos nandito ka sa Marilaki Highway, hindi ka pa pwedeng mag-overtake. Hihintayin mo raw silang tumigil bago mo sila iwanan. At eto rin daw yung isang dahilan kung bakit tinanggal yung lumang arko ng KM90. Masyadong malaki kasi at hindi sila kakasya. Dumiretso na rin kami sa biyahe namin hanggang makarating kami dito sa KM90. Sobrang daming tao dito kahit hapon na. Pero nung nakaraan na dumaan kami dito, umaga yon at sobrang kapal ng tapos sobrang dami rin tao. Nang makalagpas kami, nadaanan namin tong tulay sa may Kakawayanan Falls. Sobrang sarap ng vibes dito habang nakatanaw ka sa bundok ng Sierra Madre. Patuloy pa kami sa pagbibiyahe namin hanggang makarating na kami sa bayan ng Infanta, Quezon. At medyo kumukulimlim na rin yung langit ng mga oras na to. Mag-alas 6 na kasi to ng hapon, kaya palubog na rin yung araw. Ilang kilometro pa yung binaybay namin, nakarating na rin kami sa destinasyon. At madilim na talaga nung nakapasok kami. Walang pangalan tong lugar na to pero tatawagin ko tong Tito Consis Backyard. Isang payapa at tahimik na lugar na hinahanap-hanap ng katawan ko. Nagpahinga lang kami ng konti at nagumpisa na rin ako maglatag ng tent. Madilim sa lugar kaya kakailanganin ng ilaw para hindi masyadong mga pa sa setup. Yung mga camping equipment ko pala matagal na tong nasa akin. Inipon ko talaga sila. Dahil para sa akin mas masarap talaga matulog sa mga camping gear. Tulad ng tent, hammock, collapsible chair. Lalo kapag ka mga cowboy style. Mas ramdam na ramdam ko yung nature. Matapos ko ma-setup itong tutulugan namin, nagprepare na kami ng pagkain. Ito pala yung utol ko na sinasabi ko kanina. Pansamantalang dito nakatira ngayon sa Infanta, Quezon. Kasama niya rin yung pamilya dito habang bakasyon. At siya naman dito humahaslin. Nag-ihaw pala kami dito ng yellowfin tuna na pinahid-pahiran pa ng butter. At nung maluto na lahat, sabay-sabay kami kumain kasama yung mga anak niya. Hindi lang din pala yellowfin tuna yung nakahain sa amin dito. Meron ding papaya, adobong manok, inihaw na manok, at purong lambanog. Sarap din na naging dinner namin dito. Nasa ilalim kami ng langit na punong-puno ng mga bituin. Matapos kami kumain, in-enjoy na namin yung lambanog. Kaya nga lang nung nandun na kami sa part na in-enjoy namin yung lambanog, hindi ko na nakuhaan ng clip. Bandang 1:00 ng madaling araw, pumuesto na rin kami ni Mrs. para makabawi na kami ng mga enerhiya namin. Pero bago kami matulog, chinek muna yung operation. At masaya kami na walang aberya. Kinaumagahan, 6:00 ng umagang naging gising namin para maaga naming mapuntahan yung lugar na libre yung access sa dagat. Nagluto ko dito ng onion garlic soup na ititerno namin sa pinagong na tinapay para sa almusal. Para bago kami pumunta doon, okay na at busog na kami. After namin makapag-almusal, bumiyahe na rin kami. Hindi naman ganun kalayo sa tinuluyan namin pero nakakapagod pa din kapag
nilakad. Ito yung dagat dito na walang entrance na itinuro sa amin ng utol ko. Medyo rough road lang yung pinakadaanan pero hindi naging hadlang to sa amin. Kung libre at ganito ba naman kaganda yung pupuntahan. Sobrang ganda at napakapino ng buhangin dito. Hindi nga lang to white sand pero wala ka nang hahanapin pa. Sobrang nag-enjoy kami dito ni Mrs. magpaaraw. Naglakad-lakad din kami sa gilid ng dagat. Habang pinag-uusapan yung mas makakabuti sa amin pagdating sa negosyo. Marami rin kasi kami mga pangarap na talagang naudlot. Pero mas minabuti na lang namin isipin na hindi yun hadlang sa amin para magpatuloy. Sabay na rin namin in-enjoy ni Mrs. yung pagligo. Hindi lang ganun kalaki yung alon ngayon pero talagang na-enjoy namin. Sinulit namin yung mga oras na nandito kami. Dahil ilang oras na lang ay babalik na kami sa realidad. Wala nang libreng dagat doon na maliliguan. Meron din akong isang solid na experience habang nandito kami. Itong pagtulong ko sa paghila ng lambat sa mga mangingisda. Tapos namin hilahin yung lambat, dumating dito yung asawa ng utol ko tsaka yung anak niya. Pinakita ko sa kanila na merong nahuling pagi dito. At kahit ako talagang tuwan-tuwa nung nakita ko to. Matapos ang mahigit 3 oras namin na pag-i-stay dito sa dagat, nag-prepare na rin kami para makauwi. At habang palabas kami ng Infanta Quezon, meron kaming nadaanan na isang tindahan. Ang ganda rin ng pagkakagawa nito. The Bite pala yung pangalan ng pinaka-store nila. Kung trip nyo naman kumain dito, pag napunta kayo ng Infanta, pwede nyo silang i-search sa Google Map. Korean food pala yung ino-offer nila dito. Order kami ng bulgogi at saka japchae. Masaya kami nung natikman namin yung pagkain kasi malasa talaga. Hindi lang kami basta gutom na nakahanap ng pagkain na sasabihin namin pwede na. Kaya sana sa susunod na bumiyahe kami sa ibang lugar, may makainan ulit kaming masarap na kainan para worth it yung maging laboy. Sa ngayon, eto muna. Maraming salamat sa nanood ngayong araw. Lalo sa mga negosyante dyan at sa mga trabahante. Wish ko din na sana mabigyan nyo rin ng reward yung sarili nyo. Deserve nyo rin na sumaya. At kung umabot ka man sa part ng video na to, gusto ko lang din ibalita sa'yo na mamamahagi na pala ako ng kikitain ko dito sa Facebook. Isang heart react mo lang at sa pag-share mo ng video na to, may posibilidad ka ng mapili. Lalo kung nakapalo ka pa sa akin, mas malaki yung chance mo. Kaya ikaw na bahala at iiwanan ko na to dito. At maraming salamat din sa panonood mo.